Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Masters of all master, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Bore Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Pizza 12 po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa The Book of Revelation ni Apostol John the Beloved. Dito na po tayo sa chapter 13, verse 1 to 18. Ang chapter 13, verse 1 to 18 po mga kapatid ay nagsasalaysay patungkol sa dalawang mapintas na mananap o the two beasts. Ang dalawang mapintas na mananap mga kapatid, isasalaysay ko po sa inyo kung ano talaga ito. Ang dalawang mapintas na mananap na mayroong 7 ulo at 10 sungay na nakikita lumabas mula sa karagatan. At kahit nga ang Diyos ay walang nagawa upang pigilin ito. At sinisiraan pa nito mismo ang Diyos at iniinsulto. Mga kapatid, isasalaysay ko po sa inyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng the two beasts o ang dalawang mapintas na manap. Or sa ibang tawag pa ay 666. Mga kapatid, ang dalawang mapintas na manap or 666 ay hindi po yun religion. Hindi po yun relihiyon. Hindi po yun kaparian, hindi po yun kamadrihan, hindi po yun mga pastors, kundi ang dalawang mapintas na manap mga kapatid ay ang batas po ng gobyerno. Ang dalawang mapintas na manap ay ang international law at ang national law. Yan po ang dalawang mapintas na manap na wala po talagang sinumang taong kayang talunin ito. Dahil kung ikaw ay makipaglaban sa gobyerno, wala ka po talagang magagawa. Yung ibig sabihin namang ng 7 ulo, ang 7 ulo ay ang 7 kontinente ng ating mundo. Ang kontinente ng ating mundo na pinalibutan ng 7 klase na dagat. Yan po ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Antarctic Ocean, Arctic Ocean, Indian Sea, Red Sea, at Black Sea. Or ang 7 iglesia. Ang 7 iglesia ay ang Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Philadelphia, Sardis at saka Laodicea. Yan po ang 7 kontinente ng ating mundo. Yan po ang 7 ulo. Ang ibig sabihin ng 7 ulo ng dalawang mapintas na mananap. At ang 10 namang sungay nito, ang ibig sabihin ng 10 sungay ay ang 10 bansa na nagkakaisa. The 10 nations that are united, which is called as the United Nation, mga kapatid. 10 bansa po yan na nagkakaisa. Yan po ang 10 sungay. Yan po ang ibig sabihin. Dahil ang 666 po mga kapatid ay hindi po yun relihiyon. Hindi po yun pari. Hindi po yun mga pastors. Ang 666 po mga kapatid ay ang 666 klase na batas. Batas po talaga ang 666. Isa po yung batas na walang sinumang makapag-import ng mga produkto at wala ring sinumang makapag-export ng mga produkto na hindi dadaan sa international laws. Wala po talaga mga kapatid na sinumang makapag-import or export na hindi dadaan sa international laws. Batas po talaga ang 666. At ito po ay may magandang hangarin sa tao. Kaya nga ang tao ay sumasamba sa batas. Takot na takot ang tao sa batas. Dahil walang sinumang taong pwedeng lumabag sa batas. Lahat po na tao ay sumasamba sa mapintas na manap. Dahil hindi nila kaya itong labanan. Kahit nga ang Diyos ay tinalo pa ng batas. Dahil ang Diyos kung si Panginoong King of all Kings, Master Ben Boray Ecleo Jr. ay ipinahiya pa nga ng gobyerno. Ipinahiya ng batas. Siya ay hinuli at ikinulong.
Yun po ang ibig sabihin na even the God has being cursed by the beast. Cursed, nilalait or sinisiraan, iniinsulto ng batas ng gobyerno ang Diyos. Dahil kinasuhan nga ito ng criminal case at kinasuhan din ito ng corruption case. Na sa totoo naman talaga, hindi po siya isang kriminal. Ang Diyos ko po na si King of all Kings, Master Robin Boriclio Jr. ay hindi po isang mamamatay tao. Bagkus bumubuhay pa nga ito ng tao at nagbibigay pa ng buhay ng tao. Ang aking Diyos, King of all Kings, Master Robin Boriclio Jr. ay hindi po isang magnanakaw. Mayroon bang taong tinatawag ninyong magnanakaw na walang kahit isang sintimo na natanggap? Nagsabi ako sa inyo ng totoo. Mayroon bang isang magnanakaw na walang kahit 5 sentabo na natanggap? Mayroon bang isang taong kriminal na ang taong kanyang pinapatay hanggang ngayon ay buhay pa? Yan ang katanungan na ibigay ko sa inyo. Kung mayroon bang isang taong kriminal na ang kanyang pinapatay ay hanggang ngayon buhay pa? Wala po talaga mga kapatid. Kaya nasabi po yan sa chapter 13 verse 1 to 18 na kahit ang Diyos ay ipinapahiya ng mapintas na mananap. At kahit ang Diyos ay hindi kayang labanan ang mapintas na mananap. Bagkus, nilalait pa siya nito at iniinsulto. Dahil ang mapintas na mananap ay nag-claim na siya ang may-ari ng mundo. Bakit hindi nag-claim ang mapintas na mananap? Nag-claim po ang mapintas na mananap dahil ang mapintas na mananap ay ang gobyerno po talaga mga kapatid. Kiniklaim ng buong gobyerno na sila ang may-ari ng lupa. Hindi ka magkakaroon ng lupa kung wala kang deklarasyon na sa iyo ito. Hindi ka magkakaroon ng lupa, bahay, lahat ng mga bagay na nasa iyo kung walang deed of sales ito, kung walang title ito, kung walang titulo, nasa iyo na ang lupa na yun. Wala pong sinumang tao makakaangkin ng kahit kapiranggot na lupa na hindi sanksyon, na hindi nagpapaalam ng gobyerno, ng pinakamaliit na gobyerno ng barangay. Kailangan mong ipaalam ng barangay na ikaw ang claimants ng area na ito, ng lupa na ito. Wala po talaga. Kaya ang dalawang mapintas na mananap ay yun pong international law at yun pong national law. Dahil sa unahan, kung basahin nyo yung chapter 13 verse 1 to 18, nagsasabi na naman doon, at mayroon namang isang mabangis na mananap na lumabas mula sa karagatan na mayroong dalawang sungay. Yun namang mananap na yun mga kapatid na lumabas mula sa karagatan na mayroong dalawang sungay. Ayun po yung national government. National government na mayroong local government. National government at saka local government. Yun po ang sungay na yan. Dalawang sungay. National government at saka local government. Inihayag ko po talaga sa inyo ang buong katotohanan kung ano ba ang mapintas na manap. Ano ba ang mabangis na manap. International law po yan at saka national law. Dahil wala pong sino mang makapagbibinta ng kanyang mga produkto mula sa ibang bansa, papunta sa ibang bansa kung wala kang travel authority. Dahil smuggle po ang labas niyo dyan pag magbinta kayo ng mga produkto na hindi niyo inirehistro sa international law. Dahil yan po ang batas na 666. Ang batas po na international law or ang 666 po mga kapatid ay batas po yan. At hindi po yan para sa kasamaan ng tao. Ang 666 po ay para po sa kabutihan ng lahat ng mga tao. Dahil kung wala rin ang batas ng ating gobyerno, matira po ang matibay or ang tawag dyan ay the law of the jungle. Wala pong sinusunod. Wala pong niluludhan ng tao. Matira po ang matibay pag ganyan ang sitwasyon. Matira ang matapang. Kaya nagkaroon ng batas. Kaya ipinahayag na ni Apostol Juan na magkakaroon talagang ganyan. Dahil yan po ang kukontrol sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya na-amaze
humanga ang mga tao sa buong mundo sa batas ng ating pamahalaan. Dahil walang sinumang taong pwedeng sumuway sa batas ng pamahalaan. Lahat po talaga yuyuko at sumunod sa batas ng gobyerno. Dahil hindi po ito kayang wasakin, hindi po ito kayang suwayin ni numan. Maging ang Diyos nga ay nilalait pa nito, iniinsulto pa nito. Oo, hindi ba insulto yung nangyari sa tunay na Diyos at taong totoo na si King of all Kings, Master Robin Boray Eclio Jr. na siya ay ikinulong ng habang buhay? Insulto po yun sa Diyos. Pero walang nagawa ang Diyos, kundi yumuko. Walang nagawa ang Diyos. Pero mayroon talagang magawa ang Diyos. Kaya lang, hindi siya mismo ang gagawa. At malalaman nyo yan kung papaano sumpuin ang mapintas na mananap. Malalaman nyo yan kung papaano ito labanan ng Diyos. Dahil hindi po Diyos mismo ang makipaglalaban sa mapintas na mananap. Hindi po ang Diyos. At abangan nyo yan dahil sasabihin ko yan sa inyo kung sino ang handang makipaglaban sa mapintas na mananap. Sasabihin ko po yan sa inyo. Hindi po rebellious, hindi po rebellion ang mangyayari. Hindi po labanan ang gobyerno sa pamamagitan ng rebellion. Hindi po. Malabanan po talaga ang mapintas na mananap or malabanan po ang gobyerno sa pamagitan ng mabuting pamamaraan. Mabuting pamamaraan. Dahil dito nila malalaman na hindi pala sila ang Diyos dito sa mundo. Dito malalaman na hindi pala ang gobyerno ang Diyos dito sa buong mundo. Dahil mayroong hahari, mayroong isang tao na tatayo na magiging hari sa lahat ng mga hari. Mayroon talaga. At darating po tayo sa explanation na yan dito sa Book of Revelation. Dahil lang yan sa unahan nakasulat. Mga kapatid, sana naintindihan nyo ang paliwanag kong ito na ang 666 po ay isang batas po yan. Batas po yan ng pamahalaan na siyang may hawak upang kontrolin ang lahat ng tao dito sa buong mundo. At nakontrol na nga tayong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Dahil walang sinumang tao ngayon na makapagbiyahe mula dito hanggang sa ibang lugar na walang numero, walang ticket number, walang travel order number. Nangyari na po talaga yan. At matagal na po yung nangyari. Dahil wala namang sinumang taong makapag-abroad na walang passport, walang visa. At ang passport ay numbering po yan. At ang visa ay numbering po yan. Wala pong sinumang sasakyan na makapagbiyahe na walang numero. Dahil mayroon po yung mayroon po yung LTO plate number na approved. So numbering na po talaga tayo. Kaya nga, mapintas na mananap na nga ay siyang naghari ngayon sa kapanahunan natin. Ang gobyerno po talaga ang naghari sa kapanahunan natin ito ngayon. At hindi po ang Diyos. Dahil ang Diyos nga ay naikulong pa ng gobyerno. Naikulong pa ng gobyerno ang Diyos. At isang malaking insulto po yan nangyari. Dahil katuparan po yan sa chapter 13 verse 1 to 18. Katuparan po yan ang pagkakulong ng aking Diyos, King of all Kings, Master Robin Boray Eclio Jr. ay katuparan po yan. Kaya nga ako mismo nakahanda na mangyari talaga yan. Dahil natupad na po na ang Diyos nga mismo ay iniinsulto at kinokors o yung course ba, minamasama ba? Minamasama talaga ang Diyos. Minamasama talaga. Biruin mo, isang kriminal ang Diyos, isang magnanakaw ang Diyos. Course talaga yan sa Diyos. Course, yung paninira ba? Paninira talaga yan sa mukha mismo ng Diyos. Dahil nakatakda talaga yan sa chapter 13 verse 1 to 18. Sana naintindihan nyo ang paliwanag kong ito. At sana patuloy niyong panoorin ang mga YouTube videos ko dahil marami pa akong sasabihin na pinaka-importanting mga bagay. Pinaka-importanting mga bagay. At ang batas po talaga ay hindi yan kayang pigilin.
mangyayari po talaga ang lahat na nakasulat sa The Book of Revelation. Ngunit, hindi po yan mangyayari doon sa mga taong nakatakda. Dahil ang mga taong nakatakda ay nakahanda na po talagang harapin kung ano man ang mga panibagong batas na ipapalabas ng gobyerno. At hanggang dito na lang po at magandang umaga uli sa inyong lahat. Sa aking Diyos, Divine Master Robin D. Reclo Sr., King of all Kings, Master Robin Boriclo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Iclo I. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nood, nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Pakunti lang po ang explanation ko patungkol dyan dahil hindi po natin pwedeng habaan dito sa YouTube dahil limitado lang ang ating oras. Pero pag personal po tayo mag-uusap, isang araw, 2 araw, 3 araw, isang linggo, hindi po mauubos ang ating pag-uusapan dahil kaya ko pong i-explain ang The Book of Revelation. Maraming salamat po sa inyong lahat.